Magandang araw ho sa inyo lahat, lalo na sa aking mga subscribers. Ngayon ho ay I will show you how to make cheese and fruit display on a board. Ito ho, pwede nyong gawin kung meron kayong mga bridal showers, baby shower, pwedeng mga special occasions like Christmas Eve, New Year's Eve, graduation party, pwede rin mga birthday parties, at saka kung may game nights. Halimbawa, may laro ang football, pwede kayo mag-anyaya, pwede nyo ihain to sa inyong mesa. So, ngayon ho, ay sisimulan natin ang paggagawa, pero bago ho yun, meron muna akong sasabihin. So, itong board ko, medium to, may mas malaki pa dito. So, yung gamit ng board, depende ho sa number of people na inanyayahan nyo. Kung mas marami, ito pwede dito mga 50, 30 to 50. Pero pagka over 100 na, ay malaking board na. Siguro mga isang medium at saka large kung marami na. So, kung kukunti naman ang bisita nyo, mga 10 to 20, pwedeng small lang o kaya yung bilog. So, ngayon, dito sa board, siguraduhin nyo lang na malinis na malinis. Okay? So, yung iba dito, nilalagyan ng cutright, pwede rin yun, lalagyan nyo. Now, dito ho sa cheese board, siguro, at saka yung prutas, lalo na yung prutas, sasabihin ko sa inyo, yung prutas kailangan hugas na hugas. Ako, yung mga prutas na inilalagay ko dito, binababad ko sa salted water, or kung lagyan nyo na, o kaya kung lagyan nyo ng konting baking soda, for a couple of minutes lang, mga 10 to 15 minutes, okay na yun sa kahugasan nyo mabuti, para mawala yung pesticides, okay? So, dito, paggagawa nito, depende sa inyo kung ilan ang gusto nyong klase ng cheese. Ako kasi, ang binili ko, itong Gouda cheese. Depende. Yung mga cheese na pipiliin nyo, yung magmamatch sa crackers. Ito, namili rin ako ng isang kahong crackers. Okay? So, gagamit din ako dito ng baguettes. Ito, French baguettes. And then, ang second choice ko na cheese ay ang cheddar. 3-year cheddar. Okay? So, sisimulan natin na ngayon to. Dito sa cheese. Number 1 step ng paggagawa nito ay una muna yung cheese. So, ito, balat. Okay? At kukuha kayo ng kutsilyo. Ito. Ang gagamitin nyo sa kutsilyo, itong dulo. Suswakin nyo lang na ganyan. Depende lang. Yung maliliit lang, wag naman yung durog. Hanggang sa mayari nyo, dulo lang ng kutsilyo. Ayan. Gaganyanin nyo lang. Titipak-tipakin nyo lang. Okay. Nayari ko na, di ba? So, ilagay nyo na rito. Ayan. Ihilera nyo ganyan. Ayan. Ayan. Pahaba. Tingnan nyo, liit-liit ng cheese ko. Ang dami ko na, kaya maraming bisita ang makakakain. So, yung pangalawa, itong cheddar. Pwede kong 3 at pwede rin 2. Wag lang isa. Ngayon, yung bisita nyo naman ay kukonti, isa na lang. Okay, ito. Ganun din. Pwede namang hiwa-hiwang ganito. Para maiba naman. Yan. Pero wag malalaki. Pwede nga hiwain yung ganun. Suportahan nyo ang kamay nyo kasi baka mahiwa. Yan, ganyan. So, yan yung bilin. Okay? Dito naman to sa kabila. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Itumpok nyo. Huwag nyo nakakalat. Ayan. Kailangan mapuno yung board para maganda. Okay? So, ayan. Meron na kayong cheese. Susunod naman ho dyan yung fruits. Okay? So, meron akong ubas dito.
siguraduhin nyo lang na yung ubas ay binabad nyo sa salted water or sa baking soda. Mga 10 to 15 minutes. So, yan na. Pangalawa na yan. Okay? So, susunod natin yung mga crackers. Lalagyan nyo ng Crackers. oh, eto. Meron namang nabibili rito na nakakahunan. Crackers. Iba-iba yung laman yan. Ang dami niyan laman. Oh, yung mga bakante rito, lalagyan natin ng Crackers. At another type of Crackers. ito namang oblong. Lagay nyo dyan. Maganda. Bagsak nyo lang ng bagsak. Pagka nayari ho yan, maganda. Okay? Alright. So, meron na kayong dalawang klaseng Crackers. Kung ang bisita nyo ay mga 30, pwede na yan. Huwag nyo nang dagdagan. Okay? Now, meron ako ditong baguette. Ito, yung baguettes. I-ano nyo naman siya. Hiwain nyo siya ng bias. Okay? So, ang paghiwa nito, ganito. Alisin nyo muna yung dulo. Hindi nyo na kailangan i-toast. Pinakain nila ng ganyan yan. Hiwain nyo. Okay? Lagay nyo sa tabi. Dito. Dito. Okay? Yan. Hilaran nyo ng pagkaganda-ganda dyan. Yan. Okay? Yan. Tambak nyo dyan ng magandang. Now, yun hong mga bakanting yan. Yan. Lalagyan natin yan ng oranges. Slice nyo na. Okay? Pwede nyo ilagay dito yung oranges. Hanapan natin ng pwesto. Pwede rito. Yan. Tambakan nyo siya dyan ng orange. Huwag nyo, may mga prutas na hindi kayo dapat ilagay dito, ha. Kamukha ng mansanas, nangingitim yan. Kamukha ng saging, umiitim yan. Hindi pwede dito yan. Kasi iitim. Oranges lang, at saka strawberries. Ngayon, itong strawberries, for color, pwede nating ilagay-lagay dito sa may tabi. Ito. Yan. Biyakin nyo na at ibabad nyo rin sa salted water. Yan. Kasi hindi, yung hole naman hindi attractive. Kaya medyo biniya ko siya. Kaya maganda siya. Pagpatong-patungin nyo lang na ganyan. At wag nyo iaalis yung dahon. Kasi nakakadagdag din ho yan sa kulay. Yan. Para lahat ng bisita makakain. Okay? Now, ito, may bakante pa. Lagyan nyo ng mga dried fruits. Kamukha nito, meron akong apricot. Pwede mo ilagay dito. Okay ho ba? Ngayon, may bakanti pa. Pwede nyo lagyan ng dried cherries. Okay? Lagay mo dyan sa tabi. Pwede mo na hindi anuhin yan. Yan. Lagay mo dyan. For color din yan. Nakakadagdag din ng kulay. Oh, may bakanti pa, di ba? Oh, lagyan nyo pa ng nuts. Dito. Nuts. Kahit na anong nuts, pwede. Cashew nuts. Yan ang aking cheese and fruit board. Tapos na ho yan. Tingnan nyo, ganda. Dali lang. Nabibiling lahat yan. Hindi nyo na ilalagay sa, yan ho, nabibili lahat sa supermarket. Hindi nyo na kailangang pag-isa-isahin pa pag inihain. Isang board lang, yan ho ang uso ngayon. Okay? So, sa susunod, ituturo ko naman sa inyo, cheese naman with the meat. Yun naman ang gusto rin ng iba. Meat. Kaya, meat and cheese, pwede yun. Ito naman, cheese with fruits. Kaya, yan. Any fruits of your choice. Wag lang saging kasi umiitim siya. At saka mansanas, umiitim siya. Iitim dyan yan, hindi maganda ihain. Okay? Yan ho ang aking maibabahagi sa inyo ngayon. Sana ho nagustuhan nyo ang aking
pinresentang video sa inyo ngayon. Mag-ingat ho kayo at maraming salamat sa lahat ng aking mga subscribers. I love you all! Bye!